Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay pinsala. na ang mga unang balita. Siksikan at punuan ang ilang pampublikong sasakyan na bumabiyahe sa Marcos Highway ngayong masama ang panahon at rush hour. May unang balita live si EJ Gomez. EJ, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan? Mariz, good morning. Dahil rush hour na nga, kanya-kanyang diskarte ang mga kapuso nating commuter sa pagsakay. Dito yan sa Masinag sa Antipolo City para di malate papasok sa kani-kanilang mga trabaho o eskwela. Araw-araw dagsa ang mga commuter dito sa Masinag sa Antipolo City. Pasado alas 6 kanina, marami ang mga pasaherong nag-aabang ng masasakyan sa gilid ng kalsada ng Marcos Highway. Unahan sila sa pagsakay ng jeep. Ang ilan sumasabit na. Ang mga minibus naman punuan kaya siksikan ang mga pasahero. Marami rin na nagmamadaling umakyat sa istasyon ng LRT2 Antipolo. Sa dami na nakikipag-agawa ng masasakyan ang ilan, pinipili na lang na mag-book ng masasakyang motorcycle taxi. Mari, sa mga oras na ito nakikita ninyo sa aking likuran itong pila ng mga jeep. Tapos kapag may mga dumadating na jeep, partikular yung mga biyaheng Pakubaw, unahan yung mga kapuso nating commuter dito. Parehas yan dun sa mga modern jeepneys, pati na rin dun sa mga ordinary na mga bus. Dahil dito nga sa Masinag, pagkagantong past 6 a.m., past 7 a.m. talagang dagsa ang mga pasahero. At yan ang unang balita mula po dito sa Antipolo City. EJ Gomez, GMA News. Hindi nakapalaot ang mga mangingisda bilang pag-iingat sa hanging habagat at bagyong Inday. Ano kaya ang epekto niyan sa presyo ng mga isda? Mula sa Malabon, may unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel? Good morning, Ivan. Abiso sa mga mamimili ng seafoods, dagdagan po ang budget dahil mas mataas ang presyo nito ngayon. Ayon sa mga nagtitinda, epekto ito ng bagyong Inday na nagdulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karaniwang masikip at puno ng mga panindang isda ang Estrella Street sa Malabon. Pero ngayon, kabi-kabila ang mga estanteng walang laman. Ayon sa mga nagtitinda, halos walang ibinagsak na isda sa Malabon Central Market kaninang madaling araw dahil hindi nakapalaot ang maraming mangingisda dahil sa habagat at bagyong Inday. Apektado nito ang presyo ng mga isda. Umaaray ang mga nagtitinda ng isda dahil sa tumal ng benta. Ang bangus tumaas ng 20 to 40 pesos. Nasa 220 per kilo na ngayon. Ang tulingan na inasa 180 per kilo na mula 140. Malaki naman ang itinaas ang hipon na nasa 330 per kilo na mula sa 250. Ang pusit ay nasa 220 per kilo na mula sa 180 pesos. Habang walang paggalaw sa yellowfin tuna at bilong-bilong na parehong nagkakahalaga ng 180 per kilo. Halos wala namang paggalaw sa presyo ng mga gulay. Ang ampalaya ay nagkakahalaga ng 50 pesos kada tumpok. Nasa 80 ang kilo nito mula sa dating 50 to 60. Tumaas ang presyo ng kamatis ng 40 pesos, nasa 120 per kilo na ngayon mula sa 80 pesos. Walang paggalaw sa sibuyas na nagkakahalaga ng 100 per kilo at ang bawang na nagkakahalaga ng 120 to 130 per kilo. Stable rin ang presyo ng sili na nasa 100 pesos per kilo, repolyo na nasa 70 per kilo. Talong na nasa 60 to 80 pesos, sayote na nasa 40 per kilo, at broccoli na nagkakahalaga ng 150 pesos per kilo. Malaki epekto kasi yung kita namin, malaki ang nawawala sa kita namin. Dahil sa bagyo. Walang mapakyaw, siyempre walang lalaot na mga bangka, malakas ang alon. Pag inabot din kasi ng malakas na ulan, tumaas yung tubig, kaysa makawala, inaani na nila. Yung iba naman ay stranded na madala rito kasi galing ang Pangasinan. Kaya nagmamahal. Okay lang po. Mabili naman. Tinitinda namin to
Ivan, ayon pa sa mga nagtitinda, inaasahang darami muli yung mga isdang ibabagsak dito sa pamilihan kapag bumuti na ng tuluyan ang panahon at kumalma na ang dagat. Sa lagay ng panahon, dito sa ating kinalalagyan sa Malabon na Central Market, maaliwalas naman yung kalangitan sa ating kinalalagyan. At yan ang unang balita mula rito sa Malabon. Gabriel Gonzalez, GMA News. Bukod sa Luzon, nakaranas din ng malakas na ulan dulot ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Inday ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Nagdulot yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Narito ang unang balita. Namataan ng isang buhawi sa Nabas, Aklan sa kasagsagan ng masamang panahon. Ayon sa video uploader, nakisilong sila sa waiting shed nang makita ang buhawi. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Sa Boracay, sa Malay, Aklan, binaha ang ilang negosyo dahil sa malakas na ulan. Sabi ni Hughes Cooper, the Boracay Way, problema sa lugar ang drainage system o daluyan ng tubig tuwing umuulan. Binaha rin ang ilang bahay at kalsada sa Bugasong Antique dahil sa malakas na ulan. Sa Leon, Iloilo, naperwisyo ang mga residente matapos masira ang Kamando Hanging Bridge dahil sa malakas na hangin at ulan. Sa bayan ng Tubungan, isang lalaking senior ang nasawi matapos matabunan ng lupa ang kanyang bahay sa barangay Nagba. Ayon sa MDRMO, natutulog ang lalaki nang mangyari ang pagguho. Nakaranas din ang masamang panahon sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa lokal na pamahalaan, 3 ang nasawi dahil sa flash flood sa barangay Tanuman. Isa ang sugatan habang 6 naman ang nawawala. Malalakas na mga alon naman sa dagat ang naranasan sa Payaw, Zamboanga, Sibugay sa gitna ng masamang panahon. Nawasak ang ilang bahay sa barangay Lumantik. Walang namatay o nasaktan. Sa Lake Cebu sa South Cotabato, nawasak ang bahagi ng kalsada sa barangay Ned kasunod ng mga pag-ulan. Pansamantala itong hindi madaanan ng mga motorista. Buwis-buhay naman ang pagtawid sa ilog ng ilang lalaki sa barangay Alegria sa Alabel, Sarangani. Ayon sa uploader, halos wala nang mabiling produkto sa kanilang lugar, kaya sinuong nila ang rumaragas ang ilog. May naitala ring pagguho ng lupa sa ilang barangay. Sa bayan ng Malapatan, gumamit ng improvised cable crossing ang ilang tauhan ng Department of Social Welfare and Development para makapaghatid ng supply sa barangay Kihan. Baha rin ang namerwisyo sa mga taga-barangay Colobe sa Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulang naranasan sa Visayas at Mindanao dahil sa hanging habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Ito ang unang balita, Bam Alegre, GMA News. Isang testigo pa lang ang sumalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mamaya, hanggang sa Miyerkules, 3 testigo nakatakdang iharap ng prosekusyon, kabilang si Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez. Ay kay Presiding Officer Cheese Escudero, sisikapin nilang pabilisin ang takbo ng paglilitis sa mga susunod na linggo. May unang balita, si Jonathan Andal. Sa unang 3 araw ng impeachment trial, iisang testigo pa lang ang sumalang, si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Ngayong linggo naman, inaasahang sasalang sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Ang suwestyon ni Senator Ping Lacson, ipag-standby na sa Senado ang mga nakalinyang testigo kada linggo para maisalang na kung maagang matapos ang isa. Hindi pa madalin na para mako-compromise na yung pagpipresenta ng ebidensya, pero madali natin in such a way na huwag tayo mag-aksaya ng araw. Abutin tayo ng Pasko rito pagka ganyan ang pace natin na isang witness sa isang linggo. Sabi ni Lacson, bukas naman sa mungkahing ito si Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. Sa kanyang podcast, si Escudero na mismo nagsabi na bibilis na ng bahagya ang impeachment trial. Tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa inaasahang pagharap ni Lopez sa impeachment court ngayong linggo, pupunta rin kaya si Duterte? Wala kami sa totoo lang na idea kung pupunta siya. Ang balita lang namin ay nag-inquire sila kung pwede sila magdala ng catering, ref, coffee maker, and Noong Huwebes, nagpunta sa Senado si Lopez para sa mga hiling nilang sariling catering, refrigerator at iba pa.
Isa pang ipinatatawag ng korte si NBI Director Melvin Matibag. Wala pang petsa kung kailan siya sasalang. Gayunman, hinihiling ngayon ni Matibag sa kanyang sulat sa prosekusyon na isalang na siya ng maaga bago o sa mismong July 20 dahil may dadaluhan siyang regional summit sa Bangkok, Thailand sa July 21 to 22. Kinukunan pa namin ng reaksyon dito ang prosekusyon. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Nasa website na ng Senado ang mga dokumento ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makikita po ito sa impeachment tab ng website kung saan nakagrupo ang records mula sa prosekusyon at depensa. Makikita rin doon ang mga inisyu na dokumento ng korte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, titiyakin nilang makikita ng publiko ang lahat ng ebidensyang ilalabas na magkabilang panig. Inatasan na raw niya ang Senate Secretariat na i-upload agad ang mga ito pagkatapos ipresenta sa paglilitis.